Welcome to our Sunday service. Together, let's worship our Lord through singing, through prayer, and through listening His word. Let's come in prayer. Father, you are our strength. You are our refuge. You are our very help in times of troubles. God, we praise you for who you are, O God. For you are God who is good and who is always able. We give you thanks, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name, amen. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, yes, Lord. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, yes, Lord. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, Lord, truly that you are God who is our strength forever and forever, Lord. And we thank you, God. We thank you. God is able, He will never fail. He is almighty.
Raise to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope, He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, He will go before, He will never leave us, He will never leave us. God is for us, He has opened arms, He will never fail us, He will never fail us. God is with us, He will go before, He will never leave us, He will never leave us. God is for us, He has opened arms, He will never fail us, He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lord, You are our able God. You will never leave us. Truly that You are God who is able. You are God who never fails. You are God who is with us. And You are God who never forsake us. You are God who will always with us, Lord. And You are God who overcome the world. We praise You, we honor You, we thank You, dear Lord, for Your goodness in our lives, God. We bring You back all the glory, thanksgiving, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yes, O Lord, hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Praise God. At namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You are the unchangeable God. Ito po yung mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon Diyos. Kilala ba po natin ang ating Panginoon Diyos? Tandaan po natin, He is the God who changes. Ngayon po, ito po ang ating pag-aaralan.
the unchangeable God. Ang passage po natin ay napakaikli lang sa Malakay chapter 3 verse 6. I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo sa iyong banal na salita. Tunay nga na itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at kailan paman. Dalangin namin, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang iyong pagka-Diyos sa oras na ito. Bigyan mo kami ng liwanag ng karunungan na nanggagaling sa inyo, sa tulong ng banal na Espiritu, at hayaan nyo, Panginoon, na kayo lamang ang makita sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen and amen. The unchangeable God. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Sapagkat tandaan po natin, lahat ng bagay dito sa mundong ito ay mayroong changes na pwedeng mangyari. Ngunit ang ating pong Panginoon, hindi po siya magbabago. Hindi magbabago ang ating Panginoon Diyos. Sa kapanahunan natin ngayon, mayroong pagbabago. Sa ating kaisipan po, hindi po natin maisip at malirip na ang ganitong panahon ng pandemic ay darating, hindi lamang po sa ating bansa, bagkus, ganun din sa lahat ng bansa dito sa mundong ito. Hindi po natin maiisip yan. Yan ang isang changes. And I feel in my heart, wag naman sana, na ang pandemic na ito ay maaring hindi natin talaga maiiwasan at ito po ay hindi naman po sana ay maaring mag-prevail. Ngunit ito po ang nasa aking puso, na kahit na mayroong pandemic na ganito, sa ating Panginoon na hindi nagbabago at mayroon po siyang kapangyarihan, I believe that God can allow na itong pandemic na ito, one click, pwede niya pong tanggalin ang pandemic na ito. Wala pong imposible sa ating Panginoon Diyos. Because He is the God that not change. Hindi po siya magbabago na ating Panginoon Diyos. Ngunit kaya ng ating Panginoon Diyos na i-wipe out at tanggalin ang lahat ng mga bagay na nararanasan natin ganito, wherein we experience na marami ang namamatay. Millions of people all over the world ay namamatay po. Ito yung changes na nakikita natin. Nakikita rin natin, no? Kung nagiging observant po tayo, makikita rin po natin yung changes sa ating climate. Yung tinatawag po na global warming. This is one of the serious problem all over the world. Yung global warming na mayroong climate change. Wala pong pinipili ito. Rich country, poor country. Ngayon, hindi lamang yung mga poor country, third world country ang binabaha. Pati yung mga bansa doon sa Europa, mga mayayamang bansa, mas grabe ang baha. Mas grabe ang mga lindol. Sa mga bansang malamig, nandoon nararanasan ng init. Sa mga bansang tropical, tulad natin ngayon, dito sa ating bansa, nararanasan naman natin minsan ang sobrang lamig.
there is changes everywhere. Changes, even of changes sa mga advanced technology. Okay. Noon, pagpupunta ka sa gawain sa ating Panginoon, ang kakailanganin mo lang dalhin, isang Bible na libro. Minsan, pag nagdala ka ng 2 Bible, medyo mahirap na. Pero ngayon, pag ikaw ay pupunta sa isang gawain, pwede kang magdala ng kahit ilang Bible na iba't ibang version pa. Pwede kang magdala ng mga Bible na makapal, na commentary pa sa mga gawain, sa mga Bible study. At yan ay nakaimpake at kaya mong hawakan ng isang kamay mo. Bakit isang kamay? Sapagkat ang Bible ngayon, kahit na gaano karami, pwede pong ipasok sa loob ng gadget. Mga software na pwedeng ipasok sa gadget, sa cellphone. At ito po yung pagbabago sa technology na I believe isang kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos upang ang lahat ng tao ay makakilala sa tunay at hindi nagbabago na ating Panginoon Diyos. Individually, meron din tayong pagbabago. Noon, matipuno tayo, maganda ang ating katawan, but then as times goes by, nakikita na natin yung tao, medyo payat na. Noon, tuwid siya maglakad. Ngayon, tuwid na rin siya maglakad na kinakailangan niyang magkaroon ng tuwid na baston para makalakad siya ng tuwid. Yan po ang changes na ating nakikita sa ating panahon ngayon. At yan po ay maoobserbahan po natin sa lahat ng bagay. We grow and we strive to become better. Okay. But then sometimes, yung ating well-being, sometimes it collapses. Ang ating health, sometimes, nagdi-degrade ang ating health. Okay. Hindi lamang po ang ating health ang nagdi-degrade. Minsan, maganda ang kabuhayan natin. Marami tayong mga branches na negosyo. And because of changes, sometimes, yung mga negosyo natin unti-unting nawawala. Especially sa kapanahunan ngayon. Sa kapanahunan ngayon, all over the world, ang negosyo bagsak. Walang pleasure. Sapagkat kung ikaw ay pupunta sa pleasure ngayon, huhuliin ka ng mga authorities. Yan po ang changes na nangyayari. But then, this is one thing na dapat ma-impart sa kaisipan ng mga tao ngayon. Na ang ating Panginoon Diyos, magbago na ang lahat, pero ang ating Panginoon Diyos, hindi siya magbabago. I, the Lord, do not change. At titingnan po natin dito, saan aspeto natin makikita na ang ating Panginoon Diyos ay hindi nagbabago? Anong aspeto? Tingnan po natin yung number 1. In God's unchanging character. Ang ating Panginoon Diyos po ay hindi po nagbabago sa kanyang character. Sabi po doon sa passage, sa Numbers 23 verse 19, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Sapagkat ang tao ay totally different sa ating Panginoon Diyos. Saang bagay? Sapagkat ang ating Panginoon Diyos, hindi po siya magsisinungaling. Hindi tulad po ng tao na minsan totoo yung sinasabi, pero dumarating ang time na minsan siya ay hindi nagsasabi ng katotohanan. At hindi lang yon. A person
changed his mind. Okay. Nagbabago ang kanyang kaisipan. At kung ano ang kanyang sinasabi, yun ang kanyang hindi ginagawa. Sabi dito sa passage natin, does He speak and then not act? Ang ating Panginoon Diyos ay iba. Pag nagsalita ang ating Panginoon Diyos, He act on the things that He said. And especially, sa mga promises ay kanyang finufulfill. Ang ating Panginoon Diyos, His being remains to be with reliability, His firmness, His steadfastness. Ang ating Panginoon Diyos ay mayroong fidelity, He is trustworthy, and there is trueness in Him. Nandoon ng truth sa ating Panginoon Diyos. Okay. So makikita po natin na ito pong passage natin ay sinabi po ito ni Balaam. Okay. Because the king of Moabites, na si King Balak, wants Balaam na i-curse ang Israel. Ngunit ang ating Panginoon Diyos, when He met Balaam, ang ating Panginoon Diyos, ang sabi niya kay Balaam, okay, ito ang mensahe na dapat mong iparating kay King Balak. Itong passage natin na ito sa Numbers 23, verse 19. As human being created by God, sabi dito, man's tendency is to change. Totoo po ito. Ang tao nagbabago po. Kung nalalaman lamang po natin yung istorya ni Daniel sa chapter, sabi doon, Daniel chapter 6 verse 23, na kung saan si Daniel ay ipinatapon doon sa den of lions. Pinatapon siya doon sapagkat siya po ay sinet up ng kanyang kapwa administrator at satraps. At pagkatapos, mayroong law o decree na ibinigay ang mga satrap na yon kay King Darius upang ma-entrap si Daniel, and that is worshiping God. At sino man sumamba sa ating Panginoon, sabi ng mga satraps, sumamba sa ibang Panginoon within 30 days, siya ay magkakaroon ng punishment, at ang punishment na yon ay ipatapon sa den of lions. Na-set up si Daniel because he is faithful sa ating Panginoon Diyos. Nakita nila na siya ay nananalangin sa ating Panginoon Diyos. So, siya ay naisumbong sa hari. And then, kung ano ang law, yun ang dapat maganap. So, si Daniel ay pinatapon doon sa den of lions, but then the Lord God shut off the mouth of the lion. At sabi doon sa Daniel chapter 6 verse 23, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God. Nandoon po yung kanyang tiwala sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ang Panginoon Diyos po ay tunay rin na magtitiwala siya sa atin. Bakit? Sapagkat nandoon yung tiwala ni Daniel sa ating Panginoon Diyos, nandoon yung kanyang pananampalataya kung kaya't si Daniel ay hindi kinain ng leon. Ganun din na nangyari doon sa tatlong magkakasamang young men na Hebrews, Meshach, Shadrach, and Abednego. Pinatapon sila doon sa blazing furnace na ininit ng 7 beses. Ngunit ni paso wala sila. At ito'y patungkol din sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Na noon gumawa si King Nebuchadnezzar ng golden idols na ang sabi lahat kinakailangan sumamba doon. But then itong tatlong
young men na Hebrews, they never worship doon sa idols. Kung kaya't sila ay pinatapon sa blazing fire. But then, because sabi nila, tulungan man kami o hindi ng aming Diyos, hindi kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan na yan. So, ang nangyari, they were rescued by God. At sila ay hindi nasunog doon sa blazing fire. So, God is 100% unchanging according to His divine character. At ang ating Panginoon Diyos ay kinakailangan pagkatiwalaan po natin sa buhay natin. Sapagkat kung tayo po ay mayroong tiwala sa tao, pwede po tayong mag-open ng ating sarili sa Kanya. If we trust a person, pwede nating i-open yung ating feelings sa Kanya. Lalong-lalo na sa ating mga weaknesses, sa ating mga pangangailangan. If we trust a person. But if we never trust a person, how can we open our feelings sa Kanya? Tulad natin, no? Na mananampalataya, ino-open natin sa ating Panginoon Diyos yung ating gusto o desire because we trust God. In His divine character, the Lord God is trustworthy para siya ay pagkatiwalaan natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Okay. Wala po tayong pipiliin, no, na oras para ipagkaloob natin yung naisin natin sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat minsan, okay, kung nakikita po natin at kung tayo po ay nagtatrabaho at tayo po ay empleyado, minsan, kapag empleyado ka, mayroon kang gustong pabor na hingiin doon sa boss mo, kinakailangan, siguraduhin mo muna na siya ay nasa magandang mood. Okay ba ang boss natin? Kasi meron akong hihingiin sa kanya. Okay. Ngayon, pag okay ang boss niya na nakita, okay, siguro ito na ang timing. He is in a good mood. Pero, pag nakikita niya na ang kanyang boss ay medyo maraming problema at ubili doon sa kanyang trabaho at doon sa negosyo, hindi siya lalapit doon para sabihin ang kanyang pabor. Sa ating Panginoon Diyos, wala siyang good mood, wala siyang bad mood o ano pa mang mood na pwede nating sabihin because God is perfect. Ano mang oras, pwede tayong lumapit sa ating unchangeable God with unchanging character. Pwede po tayong lumapit sa Kanya at pwede natin sabihin ang lahat ng ating naisin sa Kanya. Yan po ang ating Panginoon Diyos. Okay. At God is always faithful in His character. And if He will not be faithful otherwise, He will become unfaithful. At pag sinabi natin ang ating Panginoon Diyos ay faithful, meaning to say that God will always do what He said and fulfill what He has promises. Pangalawa, because of His unchanging character, next, ano pang aspeto na dapat nating makita? God's unchanging covenant. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Ang ating Panginoon Diyos ay hindi magbabago ang Kanyang covenant. Kung pupuntahan po natin at babalikan ang Kanyang covenant kay Abraham, sabi ng ating Panginoon Diyos kay Abraham,
na noon ang pangalan niya ay Abram, sabi ng ating Panginoon Diyos, I will have a covenant sa iyo na ikaw ay tatawagin ng Abraham. Okay. At ang covenant ng ating Panginoon Diyos sa kanya, I will make you very fruitful. Sabi niyang ganon. I will make nations of you and kings will come from you. You will be the father of many nations. Ito yung covenant ng ating Panginoon Diyos kay Abraham. A covenant as an everlasting covenant between him and between his descendants. Ngayon po, we are worshiping the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. We are part of those nations na ang sabi ng ating Panginoon Diyos kay Abraham, na you will be fruitful and you will be the father of all nations. Ito po yung covenant ng ating Panginoon Diyos na hindi po nagbabago. Okay. A covenant sa Israel na kung saan ang sabi ng ating Panginoon Diyos, if you will remain loyal sa akin, and you will not embrace other gods, and you will be truthful sa akin, and you will be my witness, I will bless you abundantly. That's the covenant. But then on the other hand, if you will embrace other gods, and you will not be truthful to me, you will be a bondage sa mga bansa na katabi mo. You will be held captives to those nations, and you will be a bondage to them. And you will not receive blessing, at ganun din, they will endure the bitter consequence doon sa kanilang disobedience. So, that's the covenant doon sa Israel. Okay. Covenant yun ng ating Panginoon Diyos. But then, minsan, ang mga Israelita, they blame God. They found themselves in bondage. Kung kaya't dumarating sa kanilang kaisipan na ang ating Panginoon Diyos ay maaaring hindi na faithful sa atin, pinababayaan na tayo. Pero ito ang isang bagay. God's covenant cannot accommodate any disobedience. Hindi niya pwedeng itolerate ang disobedience ng tao. Pwede bang itolerate ng ating Panginoon Diyos ang pagkakasala ng tao? Hindi niya po pwedeng itolerate at hindi niya po pwedeng tanggapin ito. Sabi doon sa Psalm 102, verses 25 to 27, sabi doon, in the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment, like clothing, you will change them, and they will be discarded. But you remain the same, and your years will never end. Ito po yung isang bagay, yung foundations na kung saan siya ang may lalang ng langit at lupa. Okay. This is the first great biblical statement of God's unchangeable character. Okay. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang create, ito po ay magpe-perish. Ngunit, our Lord God will remain. Ang ating Panginoon Diyos ay mananatili at siya ay mananatiling unchangeable doon sa kanyang karakter. Para yan yung isang tao na kumbaga magpapalit ng damit, ng panibagong damit. Yung heaven and earth will perish, and there will come a time that there will be a new heaven and new earth.
Ito po yung sabi ng ating Panginoon Diyos na hindi nagbabago. In human, any change would probably be for the better or for the worse. Okay. Sa ating Panginoon Diyos, it cannot be for the better or for the worse. Sa tao, it can be better, it can be also for the better, for the worst. O kaya, from worse to better. Sapagkat minsan, ang tao minsan ay mabuti sa umpisa, ngunit pagtagal ng panahon, nakikita na po natin ang ugali. Parang sa isang kumpanya po, na ikaw ay empleyado, dahil marami kang kasama doon sa iyong pinagtatrabahuan, ang lahat ng klase ng attitude nakikita natin. If we are keen, nakikita natin ang lahat ng mga klase ng attitude ng tao. Merong mabait na pagdating ng ilang panahon, sapagkat ang empleyado sa isang trabaho ay nagkakasama ng taon at taon, 2, 3, or 4 years, natural lamang na nalalaman nila ang attitude ng kanilang mga kasama. So, merong mabait na minsan unti-unti nagbabago. Okay. Meron namang masama, wicked nung simula, pero habang tumatagal, maaring nakakilala sa ating Panginoon, there is changes, nakatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit makikita ang malaking changes na siya ay nagbago ng attitude and behavior. There is changes. Sa tao po yun. Pero sa ating Panginoon Diyos, He will remain perfect with His character. At ang ating Panginoon, hindi po natin maiaalis yung kanyang character, being a holy, righteous, and just God. Sapagkat mananatili po ang nature ng ating Panginoon Diyos na holy, righteous, and just. Okay. Sa atin po, we may be thinking, no, na tayo po ay okay sa umpisa. Nakikita natin yung ating paglakad sa ating Panginoon Diyos. But sometimes, dumarating ang pagkakataon na mayroon tayong naisasantabi sa ating pagkatao bilang mananampalataya. And sometimes, nagkakaroon ng changes sa ating paglakad ng direksyon. Lalong-lalo na, kung halimbawa, medyo may narinig tayong ibang doktrina na iniisip natin na mas maganda yata yung katuruan dito. Punta na nga ako doon sa katuruan na yon. Not knowing talaga na kayo pala ay nadadivert na sa hindi tamang pananampalataya. And then, here comes na, malalaman natin na hindi na siya uma-attend ng church. There is changes everywhere. There is changes. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nandito sa lupa, He is God in the flesh. Okay. Kung ano ang sabi ng ating Panginoon Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Tandaan natin, Jesus Christ is the exact representation of God. He is the radiance of God. Kaya if God is unchangeable, ang ating Panginoong Jesucristo will remain unchangeable also. He will remain the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoon Diyos, kung gusto niya tayong makatanggap ng pagpapala, ang ating Panginoong Jesucristo, by the word He teach, He wants us to receive blessing na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Okay. God's unchanging word of promises. Sabi doon sa Joshua 21 verse 45, not one word of all His good promises have failed. Ito ay sinusugan doon sa New Testament. Sabi doon sa John 17 verse 17, sanctify them by the truth, your word is truth. Yung sinabi ni Joshua, not one word
of all His good promises have failed. Ang sabi ni John doon sa John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Ang salita ng Panginoon Diyos, nandoon ang katotohanan. Kung kaya't His unchanging word of promise is very true in us, especially in our prayers. And we believe that God answers prayers because prayers changes things. Ang pananalangin ay nagbabago ng sitwasyon, ng kondisyon, at nagbabago ng katauhan ng isang tao in his behavior and in his character. So, sabi doon sa 1 John 5 verse 14 to 15, we have the assurance that if we ask anything according to His will, He hears and answers us. Pero ito mga kapatid, ang dapat nating matutunan. Okay. Doon sa sinasabi sa Hebrews 10 verse 23, sabi doon, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Sino ba ang nangako na faithful? Ang ating Panginoon Diyos. Ang tao, minsan pag nangako ay napapako. At pag napako, hindi na ito naaalala. Okay. Pero ang Panginoon Diyos, ang kanyang pangako, mas lalo niyang ipinapako. At mas lalo niyang idinidiin na itong kanyang promise ay sigurado at 100% na aking tutuparin. Pangako yan ng ating Panginoon Diyos na idinidiin niya at ipinapako niya sa ating puso, sa ating pagkatao. Ito yung promise ng ating Panginoon Diyos. Okay. So, alam niyo po ba kung ano yung sinasabi nating mga promises? Bibigyan ko po kayo ng 8 promises ng ating Panginoon Diyos na ibinibigay niya sa atin. 8 most relevant promises of God. Ready na kayo? Okay. Sabi ng ating Panginoon Diyos, I am your strength. Ephesians 6 verse 10. I will never leave you. Hebrews chapter 13 verse 5. I have plans for you to prosper. Jeremiah 29 verse 11. I hear your prayers. Matthew 21 verse 22. I will fight for you. Exodus 14 verse 14. I will give you peace. 2 Thessalonians 3 verse 16. I will always love you. 1 John chapter 4 verse 19. And I will heal you. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Lahat po ng promises na ito, kailangan po natin ito. At ang mga promises na ito, handang Panginoon Diyos na ipagkaloob sa atin ang mga promises na ito. Bakit siya magbibigay ng promise kung hindi niya naman ipagkaloob at hindi niya naman i-fulfill? Pero, mga kapatid, we must understand that some of God's promises are conditional. Kinakailangan you will meet the condition so that God will fulfill that promises. But in many cases, ang ating Panginoon Diyos, His word are absolute and unconditional. Most of His promises are absolute and unconditional. Whether sundin mo ito o hindi, His words will remain faithful at ito ay kanyang tutuparin. He will fulfill His words whether we are faithful to Him or not. Tutuparin niya ang mga promises na ito. So, ito po yung mga promises. And we have God's changing love and plan of salvation.
Sabi doon sa Psalms chapter 33 verse 11, "But the plans of the Lord stand firm forever, the purpose of His heart through all generation." Sabi doon sa Romans 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Saan nagsimula yung pag-ibig at plan of salvation ng ating Panginoon Diyos? Kung babalikan natin yung Genesis, doon sa Genesis chapter 3 verse 15, ang sabi doon, "And I will put an enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." The devil strike the heel of the Lord Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao bilang isang Diyos. Bilang isang Diyos, siya ay nagkatawang tao. The devil strike his heels. Paano niya ginawa yon? That is by persecutions, by torment, by sacrificing, by nailing Him and crucifying Him on the cross. Ito yung ginawa ng Diablo. But then, Jesus Christ crushed the head of Satan. Kailan nangyari yon? When the Lord Jesus Christ died in the cross of Calvary. Pumapalakpak ang Diablo, akala niya ang ating Panginoong Jesucristo ay completely na mamamatay. But then, in the cross of the Calvary, He crushed Satan. Satan was defeated sapagkat sa pagkakataong yun, ang kaligtasan ay nasa sanlibutan. The gift of salvation ay kanyang ipinagkaloob sa tao sapagkat ang kasalanan ng sanlibutan ay kanya nang inako. At ang sino man tumanggap nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng kaligtasan. And that's the time that He crushed the head of Satan. He defeated the foe. He defeated Satan. He defeated death. After 3 days, He resurrected from the dead. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Ang kala ng Diablo, hindi na siya mabubuhay at doon mananatiling patay ang ating Panginoon Jesucristo. At yan po yung unchanging love ng ating Panginoon Diyos na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya ay magkaroon ang lahat ng tao ng kaligtasan sa sino mang mananampalataya at sino man tatanggap sa kanya. Ito po yung kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa atin. Ngunit, God's plans are firm. His purpose will always be carried out. And ang ating Panginoong Jesucristo na siyang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay nandito, ito yung kasama sa plano ng ating Diyos Ama sa langit. But then, in the end, for our conclusion, sabi doon, God deserves who is unchangeable, reflect His love and kindness to us, and deserves our unchanging love, loyalty, devotion, and service. Kung ang ating Panginoon Diyos ay unchangeable, sapagkat nandoon ang kanyang pag-ibig sa atin, dapat deserve din natin na kinakailangan maging unchanging ang ating pag-ibig sa Kanya. Ngunit, bago ako totally magtapos, may isa akong kwentong ilalahad sa inyo. May Amerikanong elderly, mag-asawa sila. During that time sa Amerika,
ay because of storm, pumunta sila ng isang hotel. At doon sa isang hotel na yon, punuan. Hindi na pwedeng magtanggap ng kliyente, ng customer. At hindi naman sila pwedeng lumabas dahil mayroong bagyo. So, ang sabi ng clerk doon, wala na po kayong pwedeng tuluyan na kwarto dito. So, ang kwarto ko po, ang gamitin nyo na lang. Okay. Nahihiya man yung dalawang couple na medyo matanda na, mga senior na, okay, natulog sila doon sa kwarto ng clerk na yon. At nung natulog sila doon, kinabukasan, nagbayad sila doon sa hotel, at ang sabi niya doon sa clerk, sabi niya na, ikaw, you're the kind of a man, you should manage a big hotel. Nakaalis yung elderly, yung couples na seniors, and then years later, yung clerk na yon nakatanggap siya ng sulat. At yung sulat na yon ay mayroong yun yung tinatawag na ticket na na pagpunta doon sa New York. Okay. At doon sa New York, nung pinuntahan niya yung 5th Avenue and 34th Avenue, 34th Street, okay, sinalubong siya ng elderly na noon tinulungan niya para makatulog doon sa kanyang kwarto. Sinalubong siya at sinabi niya doon sa clerk na yon, nakikita mo ba yan, malaking building na yan? Ikaw ang gagawin kong unang manager dyan sa building na yan. A magnificent building, and this is a true story. Ang building na yon ay pag-aari ni William Waldorf Astor. And he owns a Waldorf Astoria Hotel. It is a big building. At yung kanyang clerk na naging hospitable sa kanila, si George Bolt, naging unang manager nung magnificent na building na yon sa New York. Ba't ko po ito nakwento sa inyo mga kapatid? Sapagkat minsan ang tao, they don't want to hear the gospel. Even they don't want to receive Jesus Christ. But then, if you receive Jesus Christ in your heart and accept Him as Lord and personal Savior of your life, you will be given a reward. And that reward is the salvation. Salvation na iyong magiging benefit habang buhay ka, physically and spiritually, and even pag wala ka na dito sa mundong ito, you will benefit from eternity. Yung pag-receive po ng clerk na yon, it is as good as we receive the Lord Jesus Christ in our heart. And this is the plan of God para sa atin. The unchangeable God who plans for the salvation of the humanity, and even in this pandemic, the unchangeable promises of God, you will receive it sapagkat ito ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kapatid, kung ikaw ay mayroong bigatin sa buhay mo ngayon, those promises, i-claim mo lang sa buhay mo. And God's word is truth because He is the unchangeable God. He is the God with unchanging character. He is the God with unchanging covenant, unchanging word and promises, unchanging love
and plan of salvation. You must believe. You must receive the Lord Jesus Christ now. Pag may sakit ka, receive healing from God. Pag meron kang kahirapan, nakakaranas ka ng kahirapan, receive the Lord Jesus Christ. Be faithful at lumapit ka sa Kanya sa pananalangin. Mga kapatid, ito po yung ating pinag-uusapan ngayon. God, the unchangeable God. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat truly indeed, you are a God that does not change. Lahat ng bagay na pangako mo ay inyong pinagkaloob sa bawat isang tunay na nananampalataya at tunay na lumalapit sa inyo na humihingi ng kapatawaran sa kasalanan. You will receive everyone of Father God because you change not. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat with this attribute, nalaman namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at kailan paman. We trust on you, and we rely on you, and our faith is in you. Panginoon, maraming salamat as you always impart, O Father God, the Holy Spirit that will be a guidance and a counsel para sa bawat isa sa amin. The Holy Spirit that is hovering, it is placed, and the Holy Spirit that is within us. Maraming salamat, Panginoon Diyos, at sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Praise God.